Morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmano po. Medyo sa panahon ngayon mga kaibigan, medyo maulan po. Panay ang ulan mga kaibigan, di ko lang alam. Noong isang araw, napakainit po, napakatindi ng init. Pero ngayon mga kaibigan, medyo maulan po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, shout out muna tayo kay Anthony Anunuevo, Katarman, Northern Samar, Edwin Minerva, Rodel Mijaldia, Los Baños, Laguna. Mga kaibigan, ito pag-usapan naman natin ay napakasimple lang po. Bago natin umpisahan mga kaibigan, ay kayo ng umaga po ay medyo talagang ako sa goal ko mga kaibigan. Kasi dati, inano ko yan, inspire ko sa yung ginagamit kong broodstag mga kaibigan na Golden Boy. Kasi yung Golden Boy na yun mga kaibigan, grabe pumalo mga kaibigan. Saka, ini-easy lang niyang angatan mga kaibigan. Ang dali lang niyang matamaan po. Napakagaling ng gold. Kanina, talagang curious ako mga kaibigan kung magaling ba talaga siya. May ipuan dyan na mga kaibigan. Ipuan na nakuha natin doon sa Usamis po, yung 5K mga kaibigan. Kasi grabe din pumalo at saka may angat din. Inaano ko sila sa gold ko mga kaibigan. Grabe ang gold. Kasi talagang magaling po. Nagsalta siya dyan. Tapos, dinundakan niya ng palo mga kaibigan. Tapos, grabe masakir ng palo mga kaibigan. Yung gold ko. Saka, umano naman yung 5K. Umiilag lang ng kunti mga kaibigan. Tapos, nag-cut. Wala talagang laban yung 5K mga kaibigan. Parang discourage ako. Pero, ang daming palo ng 5K. Pero hindi naman makatama. Yung gold mga kaibigan. Umiilag lang ng kunti po. Napakagaling na gold mga kaibigan. Yung gold na yan mga kaibigan. Komposisyon niyan ay ang ama niyan ay yung Golden Boy galing sa raid mga kaibigan. Tapos ang ina niyan ay 1/4 na lang na gold. Puso mga kaibigan ay 3/4 po. Parang sweeter pa rin siya mga kaibigan. Pero napakasalta mga kaibigan. Wala naman siya dugong 5K. Pero grabe magsalta po. Yung 5K dyan mga kaibigan na yung yan ipuan na ng 40 nila ng 5K ay easy lang yan mga kaibigan. Talagang madali lang yung patamaan po. Napakasimple at saka parang lang kaibigan. Hindi naman siya masyadong mabilis pero timing po. Para siyang round hit na limon mga kaibigan. Grabe, napakagaling ng gold na yan. Yung gold na yan mga kaibigan, dito yan tumanda sa akin kasi hindi ko talaga yan ibinta. Talagang paramihin ko yan. I-cross siguro ko yan. I-cross ko siguro yan sa Golden Boy o dito sa Shilton po. Kasi magaling din ito Shilton. Grabe, napakagaling talaga mga kaibigan. Butit kinunan ko yung mga kaibigan. Video para makita nyo po. Ay, talagang kunan natin ng video yan po. Talagang napakagaling mga kaibigan. Kaya talagang ang goal na yan ay magtagal yan dito po sa area natin. Talagang napakagaling po. Yung 5K, super mamalo siya pero inangatan siya. Pag lapag sa lupa, pinalo siya ng gold mga kaibigan. Umiilag yung 5K. Pumapalo ng mga kaibigan, machine gun. Nilaga lang kunti tapos nag-cut. The end. Grabe, pumalo yung gold mga kaibigan. Accurate ang cutting po. Super talaga. Kaya, mga kaibigan, itong pag-usapan natin mga kaibigan ay itong gaano ba kahalaga yung magpurga ng isang manok mga kaibigan. Ako dati mga kaibigan, yung medyo bata-bata high school pa, hindi talaga ako nagpurga kasi may mentor po ako na sabi niya, huwag kang magpurga. Kasi nakita mo yung mga lang nga manok, yung mga Bisaya na gumagala lang sa labas, wala namang purga yan. Pero pag mo yan, ibitaw mo yan, super ang mga palo daw, sabi niya. Di ako naman mga kaibigan, kasi bata pa tayo. Hindi ho ako mga kaibigan. Hindi ho ako nagpurga ng manok ko. Excuse mo na mga kaibigan kasi itong manok ko. Tinawag ko yung boat sa kaibigan. Medyo, wag pa siyang abot na ho. Binabot ko baka nabitin sa yun. Yung 5K, medyo, siya, agresibo. Kasi hindi nakapatama sa goal po. Yan lang naman talaga mga kaibigan. Pag may manok tayong mga medyo nakakaiba yung mga palo at saka galaw nila po, talagang natin yan. Tago natin yan mga kaibigan. Paramihin natin para naman medyo magiging tayo sa pagmanok po. Ang sabi ng iba ako gusto kong maraming palo. Ang goal mga kaibigan, maraming palo. At saka ang galing pa po. Napakaswerte natin dyan mga kaibigan. Baka sunod na
season po ay may mga gold na tayong lumalabas dyan mga kaibigan. Ito pag-usapan natin po itong about sa gaano kahalaga yung magpurga ng manok mga kaibigan. Dati po, hindi po ako nagpurga. Kasi may mentor po ako mga kaibigan na sabi niya, Ron, huwag kang magpurga. Tingnan mo yung mga gala na manok dyan. Itsahan mo yan ng manok. Napakagaling umaway daw kasi kahit walang purga. Ngayon ko rin pag-alaman mga kaibigan na yun. Kasi magaling yun. Kasi araw-araw yung gumagala. Naglalakad araw-araw. Di siyempre may exercise talaga sila. Ay medyo makuha talaga yung taba ng isang manok. Tapos may lakas pa mga kaibigan. Kasi ito naman kahalaga ng purga mga kaibigan ay pagbulati ang matake sa isang manok po, ito lang manghina po. Kasi yung nakuha na nutrients ng pagkain ng manok, kainin nyo ng bulati po. Pero pag ikaw naman ay hindi nagpurga, pagbigay ka lang ng tawag sa Bisaya, mga kaibigan, sapal, yung sa kinugkod na niyong mga kaibigan, ito lang maalis yung mga bulati doon, pero light lang siguro yung mga kaibigan. Kaya napaka-importante yung purga mga kaibigan, katulad ng mga sisiw. Ang sisiw naman mga kaibigan, huwag kang magpurga pag nandyan pa yan sa brooder o nandyan pa yan sa kulungan. Basta hindi pa sila nakaapak ng lupa po, huwag kang purgahin po. Kasi wala pa yung mga bulati mga kaibigan, magkabulati lang yan. Pag medyo nakaapak na yung mga paan nila sa lupa, yun na mag-umpisa yung bulati po. Kasi ang bulati naman mga kaibigan, pag yung manok mo hindi naman nakaapak sa lupa, hindi naman yung magkabulati yan mga kaibigan. Magkabulati lang yan pag medyo nakaapak na sa lupa po, siguro mga 2 weeks, ganun mga kaibigan, 1 week. Ang iba, hindi pa nakaapak sa lupa, pinurga na po. Pinurga na ng bastonero, ganun. O sa akin mga kaibigan, pag nakaapak na yan sa lupa, 1 month old, or 2 months man, depende sa iyo mga kaibigan, kasi may iba naman dyan, hindi lang yung manok sa lupa, nandyan muna sa brooder, for 2 months. O sa akin mga kaibigan, 1 month, okay na yun. Lagay mo dyan. Tapos pagdating ng mga 2 weeks dyan mga kaibigan, purgahin po. Bastonero lang mga kaibigan. At saka ito namang mga manok na medyo malaki-laki na, mga stag natin. May nagtanong kasi sa atin mga kaibigan na ano ba daw ang pagpurga natin. Weekly ba? Monthly ba? Sa akin naman dyan mga kaibigan, monthly lang po. Pero pag bunga mga kaibigan, ay Sir Biboy, 20 days mga kaibigan Sa akin naman, 15 to 20, pwede yun. Pag ang ginagamit mo ay tulad ng mga hammer, yung mga kaplita lang ba mga kaibigan. Pero pag bunga na ginagamit mo, hindi pwedeng 50-20, baka mamatay pa yung manok natin, kaibigan. I-control mo lang yung laki sa bunga. Siguro isang bunga mga kaibigan, hatiin mo yun ng 8 o 4 mga kaibigan. Depende lang sa laki mga kaibigan. Yung anuhan mo, yan yung laki ng kaplita, parang ganun lang po mga kaibigan. Kasi pag masubrahan sa bunga mga kaibigan, medyo tumatayo yung mga balahibo nila dito mga kaibigan. Hindi pa na mamatay yung manok mo, mahirap, hindi makarecover po. Yan sa atin, kasi naman mga kaibigan, pag purga tayo, 10 manok, 10 kaplita, 10 ang isa, naku, medyo mahal na rin yun mga kaibigan. Biruin mo, may 20 kang manok, magpurga ka kada buwan, 200 din mga buwan, bawat buwan po, naku, medyo mahal-mahal yun mga kaibigan, masakit sa bulsa po. Pero pag may makunan kayo mga bunga dyan sa malapit sa inyo, bunga na lang kasi mas effective ba. Kaso lang sa bunga mga kaibigan, huwag mo lakihan ng bigay po, yung medyo lang, talaga medyo maliit lang mga kaibigan. At saka pag purgan mo ng bunga, susunod dyan, hindi na kaplita po, kasi yung kaplita mga kaibigan, napaka-light lang po. Pero problema mga mahal, 10 po, may 8 naman, 8 pesos naman po. Hindi ko lang alam kung magkano yung beer mix, kasi yung beer mix po mga kaibigan, napaka po, ganda. Pero sa akin, ang ginagamit ko mga kaibigan ay yung hammer. Hindi naman tayo nag-commercialize dito, pero hammer talaga mga kaibigan. Kasi ito mga kaibigan, biruin nyo, manok na hindi nyo pinurga. Tapos, example, ang manok mo ay edad ay 8 buwan. Hindi mo pinurga yan. Tapos, purgahin mo. Pagtaka ka mga kaibigan, kinabukasan, pagkatapos ng purga, paghipo mo sa katawan, mag-iba po. Parang bumulto mga kaibigan isang araw lang Ito yan. Tapos, yung manok mo mga kaibigan, pinurga mo. Tapos, 3 days mga kaibigan. After magpurga, ibitaw mo, tingnan mo ang palo mga kaibigan, iba po. Talagang matindi ang mga palo niya mga kaibigan, at saka magsiw ng manok po. Kaya kailangan talaga natin magpurga mga kaibigan, kasi
Kahit hindi mo kinakondisyon yan, pinupurga mo. Pag ibitaw mo, mga kaibigan, iba po. Iba ang palo ng manok pag nakapurga, mga kaibigan. Kaya sa akin, mga kaibigan, pag nasa conditioning stage na tayo, mga kaibigan, 10 days before the fight po, purgahin ko yan, mga kaibigan. 10 days before the fight, lalo na pag magsalang talaga tayo sa 21 days conditioning, 10 days before the fight, mga kaibigan, ay talagang purgahin natin. Pero pag nasa conditioning stage ka, mga kaibigan, kailangan talaga, pag purga mo, pag bacterial flushing ka talaga, mga kaibigan. Dati ang ginagamit ko bacterial flushing, mga kaibigan, ay Dubitron po. Ngayon, Titois 500, mga kaibigan. Napaka-effective po. Kasi kailangan yun, mga kaibigan. Ang iba, mag-bacterial muna. Tapos, kinamagahan, magpurga. Po sa akin, mga kaibigan, maganda talaga yung magpurga ka. Tapos, pag labas ng mga bulate dyan, siyempre, malabas talaga yan. Kung hindi man yan maubos lahat, mag-bacterial flushing ka, mga kaibigan, kinabukasan, para talaga malinis yung bituka ng isang manok. Yung sa loob niya, mga kaibigan, malinis talaga. Doon ka makikita ng palo na super, mga kaibigan. 10 days for the fight po. Sa 7 days conditioning ko nga, mga kaibigan. 3 days lang. 3 days before the fight. Pinurga ko yan. Yung kung hindi kayo maniwala sa akin, mga kaibigan, tingnan nyo po yung manok na walang purga. Purgahin mo yan. Pagdating ng 3 araw, ibitaw mo. Diba, ibang galaw at palo po. Talagang madiin, mga kaibigan. Kaya sa atin, napaka-importante po yung purga. Kahit sa mga sisiyo, mga kaibigan, kasi ito rin ang isa sa, lalo na pag talaga, mga kaibigan, yung ka talaga sa pagpurga. Madali lang lumalaki yung sisiyo mo, mga kaibigan. So, madali silang ma-develop yung mga muscle nila. Kasi yung nakuha nila sa pagkain, mga kaibigan, ng mga nutrients po, yun ang kainin ng bulate, mga kaibigan. Kaya napaka-importante talaga yung magpurga ka. Purga tapos ligo. Ito naman, mga kaibigan, maganda itong magpurga ka tapos kinabukasan mag-bacterial flushing ka. Ang iba naman, mag-bacterial flushing muna tapos purga. Sa akin, mga kaibigan, maganda talaga yung magpurga ka sa gabi. Kinabukasan, siyempre, sa hindi ka pa magbigay ka na ng yung mga gamot, Titois 500. Para naman pagligo mo, iwas din ng mga kaibigan na magkasipon yung manok kasi bacterial pa. Antibacterial yun eh. Yun din ang isang purpose, mga kaibigan, na pagkatapos magpurga, kinabukasan, magbigay ka ng Titois 500 para sa bacterial flushing nila. At saka iwas din na magkasipon yung manok, mga kaibigan. Kasi antibacterial yun eh. Antibacterial yung kaibigan. Titois 500. Napakalakas ng Titois 500, mga kaibigan. Kasi yun ang isa din sa gamot. Yung gamot ko. Pag video may manok akong, lalo na pag ang manok ay nakainom sa tubig na nainitan, mga kaibigan, kasi malala yung matagal malunasan, mga kaibigan, yung sipon na nakainom sa tubig na natamaan sa araw. Naku, pabalik-balik ang sipon na yan. Pero ang gamot niyan, mga kaibigan, ay walang iba. Silak at saka painumin ng Titois 500. Kasi pag gumagamit ka ng mga amtil, yung mga, ano ba yung amtil, yung mga, ano pa yung iba, yung, kalimutan ko na yung iba, mga kaibigan. Amtil lang talaga, kasi amtil kasi yung pinaka-effective dati. Pero, pag painom mo ng amtil, hindi mo pakainin kasi hindi matunawan ng mga kaibigan eh. Tapos, hindi mo painumin ng tubig kasi pag pinainom mo ng tubig yan, ay talagang bumalik. Maganda sa amtil, mga kaibigan, mag-umpisa ka magbigay sa gabi. Kasi hindi mo yan pakainin, mga kaibigan. Kasi pag pinakain mo yan, pag bigay mo, hindi na matunawan yan, kinabukasan. Bigay mo ng amtil, pag kinabukasan, hindi mo pa rin pakainin po. Walang tubig, kasi pag binigyan mo ng tubig yan, bumabalik na yan lang na rin yung sipon po. Hindi katulad nung bigyan mo ng Doxilak sa umaga, pakainin mo muna sa umaga. 9 o'clock to 10 o'clock, bigyan mo ng Doxilak. Painumin mo pa ng tubig, pero may halong Titois 500, mga kaibigan. 5 days, mga kaibigan. Hindi pa yan nakakulong, nakacord lang yan. 5 days lang yan, mga kaibigan. Ay mawala na yung sipon, pati halak po. Napaka-epektibo yung Doxilak pare sa Titois 500, mga kaibigan. Kung wala namang Titois 500, Peristat, pwede rin yun, mga kaibigan. Talagang sa atin po, pag may manok tayo, napakahalaga po pag magpurga tayo kasi yun ang isa sa mga kaibigan na
medyo healthy yung manok natin. Pag walang mabulate po. Yun lang mga kaibigan, ito yung na-share ko lang. Kasi tayo naman mga kaibigan sa conditioning. May nagtanong kasi sa akin kagabi. Na boss, bago ka mag-conditioning, magpurga ba? Bakit boss? 10 days before the fight, magpurga ka pa rin. Ayun ang sa akin mga kaibigan. Yun lang ang ano ko. Yun lang ang ating nakasanayan po. Kasi effective naman talaga mga kaibigan. Ito lang, nakitaan mo ang mapalo ng isang manok. Eh sa akin mga kaibigan, pagpurga ay kailangan talaga, pag gamit ko yung kaprita, 20 days mga kaibigan, pwede na rin purgahin ulit po. So sa akin, 1 month, pwede 1 month. Pwede na rin 1 month. So papuntang conditioning ka mga kaibigan, papasok ka sa conditioning, 21 days. Pagpurga ka talaga. Saka ka mag-umpisa ng D1 mga kaibigan, purgado na yung manok mo. Pero pagdating naman ng 10 days mga kaibigan, purgahin mo ulit po. Eh sa akin lang yun mga kaibigan, pwede naman hindi sundin, pwede rin sundin po. Ito sa atin mga kaibigan ay talagang masabi lang natin kung ano yung mga dapat natin gawin sa ating manukat. Pero depende na lang sa mga kaibigan kung sundin o hindi po. Pero sa atin mga kaibigan, napaka-importante po yung magpurga po. Yan po ang pinaka, pag hindi ka magpurga mga kaibigan, ako talagang kulang mo sa conditioning mga kaibigan. Talaga napaka-importante po yung magpurga tayo. Napakaingay po. Kasi may babaeng nakawala mga kaibigan. Medyo nag-ingay yung mga manok natin po. Pasensya na po. Ito lang ating masabi sa araw na to. Talaga nag-content tayo. Kahit medyo mano yung langit mga kaibigan. Medyo nangingitim po. Saka kung sino pa yung may gustong mga kaibigan, masali sa ating kahulugan, open pa tayo mga kaibigan. 5K mga kaibigan, napakaganda po. Pero ang ibigay natin dyan ngayon, mga 2-3 siguro. Lalaki na siguro mga kaibigan. Kasi ipunin ko muna yung mga babae dito sa 5K para susunod makabigay tayo ng ano po. Ngayon pwede naman tayo makabigay ng trayo kasi dalawa yan. Magkaiba ang markings ng babae, pati ang lalaki, magkaiba po. Kaya pwede tayo makabigay pero kinukontrol lang natin mga kaibigan para hindi tayo magkamali po. Ang mga kaibigan ay isa lang po. Ang limon dyan, wala na mga kaibigan. Close na po. Ano na lang, Golden Boy at saka itong 5K mga kaibigan. Kasi ang Silton open pa, pero isa na lang. Isa na lang po. Pero kung kuha kayo ng ano mga kaibigan, yung Golden Boy ngayon, maganda mga kaibigan. Kasi marami tayong ginagamit na ano po. Ginagamit na mga babae. At saka yung topic natin kahapon mga kaibigan, about height po. Huwag kayo mag-alala mga kaibigan. Basta pumasok sa trace yung ano nyo, yung shank na isang manok. Ito lang medium to high station na yan mga kaibigan. Depende na lang yan sa purmahan sa manok. Kasi ang manok naman natin mga kaibigan, pag maano talaga natin yan na high station siya, pag ganito ang purma niya mga kaibigan, tingnan nyo po. Yan ang high station mga kaibigan. Na medyo paunahan yung manok mga kaibigan. Nasa unahan yung ano niya, yan ang high station po. Yan ang may-ari niyan ay si Ad Velasco. Yan ang mga high station na manok mga kaibigan na papauna yung ano nila, lalo pag dito mo siya ano, yan po. Yan ang mga high station na manok mga kaibigan. Tingnan nyo po. Yan, Golden Boy yan mga kaibigan na, street Golden Boy yan. Kasi ang ano ko mga kaibigan, yung Golden Boy ko naman na ginagamit ko dati sa red, ganito lang ang height niya mga kaibigan, oh. Ganyan lang mga kaibigan. Dahil regular lang po. Pero tres ang paa niyan mga kaibigan. Sobra sa tres pa. Pero nagtapon siya ng ganito kataas mga kaibigan. Tingnan niyo po. Grabe kataas mga kaibigan. Oh. High station yan. Yun lang po mga kaibigan.